Magandang buhay sa lahat mga kagri. Welcome back sa ating channel. Pag-usapan natin itong mugs versus rayos. Ano po? Una nating reviewin i-discuss itong mugs. Disclaimer, tayo po ay mga karanasan lang nalalaman at mga karanasan ng iba natin pinagtatagpi-tagpi upang makakuha ng wisdom o karunungan ang mga viewers po natin, mga riders, mga ano po. Umpisahan po natin sa aksidente. Isang araw, alam nyo ba na muntik na ako ma-aksidente dito? Although napakabagal na ng takbo ko, nasa 35 lang, 38 ganyan. Bigla na lang itong na-flat at sabi ko, ano, natunog, tug 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 tug. Siyempre naka helmet, dihet. Sabi nung mekaniko, magbo-vulcanize, medyo hindi pantay-pantay ang kanyang akab, yung bawas, yung pagnipis niya, kaya muntik na ako na aksidente. At siya umipit lang, pag ginamit mo siya ng malambot ng kaunti, singaw ng kaunti, ay talagang iipit. Yun yung disadvantage nito. Hindi mo siya pwedeng i-running flat dahil puputok yung mugs. Yan ang disadvantage ng mugs. Ang kagalingan naman yan, tube ito tube type. Pwede mo siyang i-tubeless. Kung tubeless yan, pwede mo i-running flat kasi makapal yung kanyang panga nitong ganitong mga tubeless. Pwede mo siyang i-running flat. Kaya lang sabi nga nung iba matigtig daw. Sa akin naman hindi naman, sakto lang. Okay lang. Yun lang yung nakita kong problem. Hindi mo siya basta-basta pwede i-running flat kung tube type ang iyong gamit. Medyo mabigat ng konti. Kaya kung pamabilisan yung iyong gusto ay hindi maganda ang tube. Pero nasa sa atin ang pagdadrive po yan. So ako naman hindi sakto lang. Hindi naman ako masyado mabilis. Ang advantage niya, hindi siya, kung sa tube naman, hindi siya ganun sa sa flat. Wala siyang katulad ng rayos na didiscuss natin na tusok-tusok sa loob. Plain na plain. Hindi mo na kailangan dyan ng pinaka-tape or whatever shape. Pero mas maganda rin yung may tape kung tube para hindi masyadong Puntahan natin yung konti lang naman yung negative niya, kaya lang siyempre buhay yun. Hindi mo malaman kung bigla na lang siyang kung ganito, ang solusyon lang naman sa ganitong tube type, gawin natin tubeless. Secure na po tayo doon. Yun ang solusyon. May solusyon po sa lahat ng bagay. Puntahan natin yung rayos. Ito naman po yung rayos. More than 10 years akong rayos. Ang disadvantage niya, kinakalawang. Yung mga dulo-dulo na yan. O magpapalit ka mga 5 taon siguro, mahigit. Depende sa iyo kung lagi mong hinuhugasan o stainless may solusyon doon. Gawin mo stainless yung pinaka-thread at pwede ring stainless yung pero mas maganda na yung yan alam ko yan, yung tawag dito pundido or anong tawag diyan, yung nalimutan ko na, i-comment nyo bila yung uri ng bakal na yun yung matigas na hindi basta-basta kinakalawang at nabubulok. Nalimutan ko lang po, pasensya na, hindi na tayo nabata din. Ang advantage niya, hindi siya masyado matigtig sa rocky terrain. Dahil nga nagaano siya, basta magaan kasi siya. Hindi siya matigtig. Ang disadvantage niya, sa loob may mga busol yan doon sa thread sa loob. Minsan nalabas na susundot yung ating tube. Hindi mo siya pwedeng tubeless kasi hindi siya designed for tubeless yung mga ganyan. Merong ilan siguro, pero napaka-special, napaka-mal-alloy siya. Kung i-alloy mo naman siya, hindi mo siya pwede i-running flat. Kung ganyang bakal yan pero merong stainless yan ng alam ko at merong alloy. Ito na i-running flat, yun ang advantage niya. Ayun nga lang na may nasusundot palagi, nakayayamot ako dyan, may sundot na sundot. At kapag ang disadvantage pa niyan, pag hindi mo alam yung timplahin, minsan naluag ng kusa yung sang kabila. Yun ang bigla na lang nakaranas po ako nung bigla nahuni pala, nakalas na yun sa loob yung isa, nakalas yung thread, okay, naputol. Yun kailangan original yung mga rayos po natin gagamitin. Yun lang, may natutunan po kayo. Kung nabitin po kayo sa karunungan, sa karanasan, pagsamasamahin po natin yan para dumami sa ating mga kababayan, maging matalino at sama-sama din po tayo umasenso. Ingat-ingat mga rider, kahit anong ganda ng ating gamit, kung talagang tayo ma-aksidente, nasa Diyos ang pag-iingat. Pero siyempre kailangan din natin ingat, ibang ma-aksidente ang mabagal. Kung ako mabilis nung time na yon, ay kumabkab na po yung aking
gulong sa kabilang linya at kung may kasalubong o kasunod ay talagang bangga po ako. Medyo haba ang mahaba ang ang aking lakbayin sa pagpapa-vulcanize. Ito, madali siyang pwede siyang i-running flat. Ang masisira lang, parehas lang naman siyang masisira yung panga kung i-running flat mo. Pero most of the time na i-running flat ito, nasisira din yung kanyang panga, pero kung maganda yung rim, yung ating exterior, ang masisira lang yung loob ng exterior, hindi yung rim, kasi yun yung bababagin nitong ating rim. So yun lang, may natutunan po kayo. Paalam and God bless. Please share this video para mas matuto ang ating mga paalam po muna, hanggang sa muli po nating kwentuhan about motorsiklo. God bless po.